So, good morning. Ang pag-usapan natin ngayon is about anatomy of the eyes. Anatomy of the eyes. Anatomy and physiology of the eyes. Kasi basically, sasabihin natin yung functions niya. So, it's 4:32. So, ngayon, magdodrawing muna tayo ng eyes. Kasi kasama siya sa ating POS. Maraming about eyes doon. So, ang ano natin is ito. Tingnan nyo ano yan. Tapos, This is a drawing. Pero ganyan. Pangit. Ayan. So, now, let's name them. Ito si cornea. Ito, syempre, si pupil. Ito yung malaki. Tapos ito, lens. Vitreous humor. Tapos, ito, yung pinaka-outer niya, which is yung sclera natin. Sclera, yung white na part. Tapos yung nasa gitna, choroid. Bali, ito yung layers ng eyes. Meron tayong tatlong layers. Tapos ito, pinaka-inner layer is yung ating retina. Ayan. So, yan yung basically yung mga parts ng eyes natin. So, now, let's talk about ano ba yung mga kanilang functions. So, number 1, sabihin natin si cornea. So, ano nga bang ginagawa ni cornea? Ayan siya. Nakita niyo ba siya, guys? Yan siya, yan. Si cornea ay it's a dome-like structure. Dome-like structure that attracts light to the eyes. Kapag walang light, walang vision. So, siya yung nag-attract ng light dun sa ating mga mata. Next is number 2. Sabog. Next is yung ating iris. Alam niyo kung ito? Yung ating iris ay ito. Yan. Yung iris natin, it gives color to our eyes. It gives color to your eyes, and it also helps in construction of the eyes. Yan. Yan yung role nila. So, si cornea, ginagawa niya again, it attracts the light. Tapos si iris, it gives color to the eyes. Tapos, next, number 3 is si pupil. Pupil. Yan. Si pupil, ang ginagawa niya, di ba? Meron tayong pupilla, yung pupil equally round, reactive to light accommodation. Yan. Kasi ang ginagawa niya, main purpose niya is to constrict and dilate. Constriction and dilation of the eyes based on light. Diba? Kailan ba nagko-constrict ang mata? Kapag iniilawan or kapag walang ilaw? Ano natin dito? So, kapag nagpa-pen light tayo, kanyan, naglalagay tayo ng light dun sa pupil, ang mangyayari, magko-constrict siya, diba? And then, kapag walang light, magdadilate siya. Bakit? Kasi kapag madilim, yung mata natin, it's trying to adjust. Kaya lalakihan yung pupil niya para kahit paano may ma-perceive siya or may makita pa rin siya. Ayan. So, kapag madilim, it will dilate. Pero kapag may ilaw, it will constrict. Next is yung lens. Ito yun, diba? Ito yun. Yun yung lens. Ano bang purpose ng lens? Diba sa mga camera natin, kapag mag-picture tayo, mayroong lens doon, din yung minsan nagkakaroon bakit nagkakaroon ng focus, kung saan mag-focus yung camera, dun ba sa person na nasa harap ng camera o nasa likod niya. So, parang ganito din yung lens. Ang ginagawa niya, ang purpose niya is for refraction and accommodation. Tapos, yung adjustment niya ay based sa depends on how far or near or how big or small is a subject. For example, nakita mo yung crush mo, di ba? Ang gagawin ng mata mo, ang gagawin ng lens mo, ifo-focus niya yung crush mo, kahit gano'n pa siya kalayo o kalapit, siya lang yung focus niya, tapos yung parang yung mga tao sa paligid, parang nagiging blurred sila, di ba? Ang ganito yung purpose niya. Adjustment of lens depends on how far or near or how big or small the subject is. Next is ang ating number 5, vitreous humor. Ayan, ito siya. Oh, sabi niya. Ito siya. It's
a jelly-like structure found inside the eyes. It maintains, it maintains shape of the eyes. Ano bang shape ng eyes natin? Sphere. Maintains shape. Yan yung purpose niya. So number 6, sixth, aqueous humor. Yan. Parang pag narinig mo aqueous humor, parang aqueous water siya, parang ganun. So, it is a liquid form that maintains normal pressure of the eyes. Kapag tumataas si aqueous humor, anong sakit niya? Nag-increase yung fluid sa mata. Diba? Ang sakit niya kapag tumaas yung fluid, tataas si IOP. Ano ba yung IOP? Ito yung intraocular pressure sa mata. Ang normal IOP natin is 10 to 21 mmHg. Ayan. 6, 7. Ciliary body. So, ang pinoproduce niya, IC, produces aqueous humor. Ayun yung purpose niya. Tapos, aqueous humor dapat may lalabasan siya. Kasi hindi naman pwede nandiyan nakasak na siya sa mata niya. Pag nakasak siya, tataas yung IOP, possible ang patient magkaroon ng glaucoma. Yan, glaucoma. Canal of Schlemm. Ito yung lalabasan. Dito siya lalabas. lalabas. Schlemm. Yan. Canal of Schlemm. Tapos, siya collects aqueous humor and delivers it to the veins. Siyempre, i-deliver niya sa veins ng eyeballs hanggang sa ma-deliver sa veins ng katawan. Yan. Tapos, 9, macula. So, yung macula kasi, it is responsible for central vision. Kaya ang patient mo na nagkakaroon ng macular degeneration, yung central vision niya lumalabo. Then, cons, may partner siya, rods. Yan. Para hindi mo makalimutan, bilhin ka ng I and C. So, ito lang yung titingnan mo, yung dalawang letters niya lang. Dalawang huling letters niya. Pangalawa sa huli. Yung rod, decrease. Ano yun? Isa siyang receptor for light. To increase light. Receptor, ginagamit for decrease light. Or increase, tapos decrease. So, kapag morning, yan. Siya receptor. Kapag evening, or madilim, night na lang, night. Yung mga receptors na to, siya yung matutulong para ma-perceive yung image. Kasi, yung receptors na to, isi-stimulate niya yung cranial nerve number 2, which is yung optic nerves. Dito siya mag-relay ng information. And then yung optic nerves, or cranial nerve 2, which is yung optic nerve yan, ipapasa niya yung impulse dun sa occipital lobe. And ito yung magpaprocess ng info para magkaroon ng visualization. So, yung cons, yung receptor na to, ginagamit siya kapag light, siya yung receptor kapag mataas or marami, increase yung light. Kapag yung rods naman, ginagamit siya kapag mababa yung light, which is yung light, ganyan. Tapos, CN2, cranial nerve 2, and then occipital lobe.